Noong unang panahon, may isang batang babae na nagngangalang Goldilocks. Tinawag siyang Goldilocks dahil ang kanyang buhok ay kulay ginto at napakakulot. Isang umaga, habang siya ay naglalakad sa gitna ng kagubatan, nakakita siya ng isang napakagandang bahay na gawa sa kahoy. Dahil sa kuryosidad, kumatok siya sa pinto. "Tao po? May tao ba rito?" tanong niya. Walang sumagot, ngunit nang itulak niya ang pinto, laking gulat niya na hindi ito nakakandado. Dahan-dahan siyang pumasok sa loob. Pagdating niya sa kusina, nakita niya ang isang mesa na may 3 mangkok ng lugaw. Gutom na si Goldilocks kaya tinikman niya ang lugaw sa malaking mangkok. "Napakainit naman ito," sabi niya. Tinikman naman niya ang lugaw sa katamtamang mangkok. "Yuck! Napakalamig naman ito," reklamo niya muli. Sa huli, tinikman niya ang pinakamaliit na mangkok. "Ang sarap naman nito," sabi ni Goldilocks nang may ngiti, at naubos niya ang buong mangkok ni Baby Oso. Matapos kumain, nakaramdam ng antok si Goldilocks. Nakakita siya ng 3 upuan. Naupo siya sa malaking upuan pero masyadong matigas. Ang katamtamang upuan naman ay masyadong malambot. Pero nang maupo siya sa maliit na upuan, saktong-sakto ito. Ngunit, biglang nabali ang maliit na upuan dahil sa kanyang bigat. Umakyat siya sa kwarto at nakakita ng 3 kama. Sinubukan niya ang malaking kama, masyadong matigas, at ang katamtamang kama, masyadong malambot. Sa huli, humiga siya sa pinakamaliit na kama ni Baby Oso. Tamang-tama, bulong niya, at mabilis siyang nakatulog ng mahimbing. Habang mahimbing na natutulog si Goldilocks, dumating na ang pamilya ng mga oso, si Papa Oso, si Mama Oso, at si Baby Oso. "May kumain ng lugaw ko," sigaw ni Papa Oso. "May kumain din sa akin," sabi ni Mama Oso. "Naubos ang lugaw ko at nasira ang upuan ko," iyak ni Baby Oso. Pag-akyat nila sa kwarto, laking gulat nila nang makita ang isang batang babae sa kama ni Baby Oso. "Nandito siya," sigaw ni Baby Oso. Nagising si Goldilocks at sa takot niya nang makita ang 3 oso, tumalon siya sa bintana at mabilis na tumakbo palayo. Mula noon, hindi na muling pumasok si Goldilocks sa bahay ng hindi niya kakilala.